Antonio Narciso Luna de San Pedro y Novicio Ancheta o mas kilala natin as General Luna. Siya ay isang general at bayani na nakipaglaban para sa Pilipinas noong 1898 hanggang 1899 sa kasagsagan ng Philippine-American War. Siya ay isang magiting at magaling na general na namuno sa ating mga sundalo noong panahon na iyon. Siya ay nakipaglaban ng walang takot kahit na labis ang kalamangan ng Amerikano sa mga kagamitan at sasabayan pa ng pagtatalo sa samahan ng gobyerno ng Pilipinas noon na labis na nagpapahina sa ating sandatahang lakas. Dahil sa mga pagtatalo na ito, si General Luna ay naging prangka at hinarap ang kapwa niya opisyal na nagdulot sa kanila ng samaan ng loob na nag-uwi sa pagpatay sa kanya noong siya ay papunta sa Kabanatuan para sa pag-uusap nila ni Presidente Emilio Aguinaldo. Sa mga inalay na General Luna para sa ating bayan, tunay nga bang kilala natin ang buhay ni General Luna? Kaya tara, nandito tayo ngayon sa University of the Philippines para malaman natin kung kilala nga ba talaga ng mga Pilipino ang ating pambansang bayani na si General Luna. Tara! Hello po, good afternoon. Can I ask po ano pangalan? My name is Leila Caperocho. I'm from Lyceum of Alabang. Psychology student po, second year. What's your name po and yung course? So, my name is Dane and I'm from UP. Tapos yung course ko ay BA Film. Okay. Ako naman po si Jella from BS Family Life and Child Development. Hello po, ako po si Brian Bianbundang from BS Life Sciences. Hello, I'm Ashley and I'm from LaSalle and my course is veterinary. Mandy po from LaSalle Araneta, Doctor of Veterinary Medicine. Alicia Santiago from FEU, BS Architecture. Ako po si Mark Francis Marticio. Student po ako ng UP Diliman. First year pa lang po dito. Kate po. Ano pong course po nila? BS Ed, major in Filipino po. Kilala mo po ba si General Luna? Yes, kilala ko si General Luna. Yes, may konting idea lang. Yes. Ako din po, yes. Alam mo po ba si General Luna? Yes. General Luna? Yes po. He's one of the heads. Tapos kilala siya sa, ayun, as depicted by the movies and also the book, talagang matalas daw yung dila niya. And then, he has a deep sense for patriotism, tapos nationalistic siyang tao because he loves his country. So, ayun po. Ano po ang mga naitulong ni Luna laban sa mga Pilipino at Amerikano? No? Sa akin kasi personally, nakilala ko si General Luna dahil nga din sa movie. And kumbaga siya yung leader na gusto niya may nangyayari. Ganun. So isa yun sa naitulong niya or naiambag niya. And based dun sa napanood ko, isa siyang sundalo na very parang nagsistand firm siya sa pagiging Pilipino kasi ng mga time na yun, parang parang benevolent assimilation yung papasok ng mga Amerikano sa Pilipinas. So, siguro isa sa mga biggest contribution niya sa Pilipinas is parang nag-stand firm siya sa pagiging Pilipino kahit na like karamihan sa mga kapwa Pilipino niya nagiging parang tuta ng mga Amerikano. So, kailangan natin ng mga ganong klaseng tao na ine-embrace yung pagka-Pilipino at pinaglalaban talaga yung mga Pilipino. Nanguna po siya sa laban, hindi po siya yung general na nasa likod lang yung nag-uutos-utos, pero nakipagdigma po siya mismo. Malaking bagay po yun kasi parang nakapag-boost po siguro ng moral yun ng mga soldiers nung panahon na yun. Ano sa tingin mo ang mga propaganda na sinalihan ni General Luna? Propaganda. I think naging writer siya and yung La Solidaridad and I think naging beneficial siya para sa knowledge din ng ibang Filipinos that time. Sa tingin mo, sino ang naging impluwensya niya sa pagsali sa hukbong sanggatahan ng Republika ng Pilipinas? I think si Jose Rizal na lang. I mean for me, opinion based lang kasi ayun nga, isa rin siyang writer and siguro nababasa niya yung mga gawa ni Jose Rizal kaya nag-invoke yun sa kanya na magpatuloy na maging part ng army. Kilala siya bilang isang arogante at prangka magsalita. Sa tingin mo, ano ang mga naging dulot nito sa kapwa niya militar at sa bansang Pilipinas? Since meron po siyang positive and negative impact. So, first sa positive,
yung pagiging prangka niya is lumalabas na strong and firm at the same time. Ang dedication pati pagmamahal talaga sa bansa para may paglaban yung freedom, pati yung rights talaga ng mga Pilipino na kinuha ng American during that time. Sa negative naman po, since yun nga, naging prangka po siya, parang nagkaroon po ng hindi magandang communication between sa iba pa pong mga kampo, since hindi po nagtutugma yung gusto niya sa gusto nung kabilang yung love for the country. Tingin mo, ano ang mga aral sa'yo patungkol sa buhay ni Luna? Sa buhay ni Luna, ngayon parang maa-apply mo siya sa panahon ngayon na hindi ka dapat magpapak sa ibang tao. Kaya mas mag-voice out ka sa mga, kasi si Luna ay isang matapang at walang preno ang bibig ni Luna. Masyadong prangka si Luna, kaya kahit si Emilio Aguinaldo ay hindi lumalaban sa kanya. Tapos kung ikaw si Luna, ano ang mga gagawin mo kung ang sariling bansa na pinaglalaban mo ay siyang tatraidor sa'yo? Actually, totoo yan. Sinasabi nga nila, mga Pilipino, ang pinakakalaban ng mga Pilipino, hindi yung ibang bansa, kundi yung kapwa nilang Pilipino. Trust me, because the history is repeating itself, not because of the colonization, that's not because hindi na tayo sinasakop ngayon, pero what's happening in their government, mas lalo na democracy natin, nasa atin yung kapangyarihan pumili ng ating mamumuno. Pero tayo rin gumagawa ng ikakadiskrasya natin because we have the power to vote. Pero ano ang binoboto natin na leader? Anong principles? Anong qualities ba? Diba? Ganun. Tapos, kung ako si Luna, ano ba yung tanong kung ako si Luna? Kung ikaw si Luna, anong gagawin mo kung sariling bansa na pinagtatanggol mo? Masakit siya, sa totoo lang, na yung kapwa Pilipino mo, yung sa'yo, like, yung tatraidor. Kasi, you have your intentions, pero bakit hindi kayo nagtutugma ng ideals if gusto nyo lang naman kalayaan, tapos, ayun nga. Pero, leading to all other events, marami pang history, bakit siya tinraidor, sino talagang nag-utos, ganun po. Siguro kung nasa pwesto po ako ni Luna, parang malulungkot na lang po ako eh. Pero gagawin ko pa rin po yung lahat ng aking makakaya siguro para paglaban ko pa rin po yung bansa ko kahit yung bansa ko na yung nag-traidor sa akin. Kasi sa huli, bansa ko pa rin po yun. Si General Luna ay labis na nakatulong sa Pilipino at Amerikano noon sa pamamagitan ng pag-ayos ng structure ng Filipino Revolution Army kung saan mas naging disiplinado at handa ang mga Pilipinong sundalo sa laban. Siya din nagplano kung paano maging epektibo ang kanilang laban sa Amerikano gamit ang kanyang mga taktika tulad ng guerrilla warfare na labis na nagpahirap sa Amerikano noon. General Luna ay nag-aral at nakuha niyang kanyang degree noon sa Ateneo Municipal de Manila noong 1981. Nag-aral din siya ng chemistry at literature sa University of Santo Tomas kung saan nanalo siya sa kanyang chemistry major. Nakuha din ni General Luna ang kanyang license degree sa pharmacy sa University of Barcelona at ang kanyang doctorate sa pharmacy sa Universidad Central de Madrid sa Espanya. Noong siya ay nasa Espanya, isa siya sa mga Filipino expatriates na nag-organisa ng propaganda na magmumulat sa mga Pilipino. Siya ay naging miyembro at nagsulat para sa La Solidaridad at pinamunuan nito ni Gallicano Apacible. At doon niya nabuo at nasulat ang kanyang libro na Impression sa ilalim ng pangalan na Taga-Ilog. Si Luna ay natutong mag-espada at magplano sa militar sa kanyang pag-aaral sa ilalim ng pagtuturo ni Don Martin Cartagena, isang major sa sandatahang lakas ng Espanya. Dahil dito, at sa labis na pagmamahal at di makatarungang pagtrato sa mga Pilipino noon, si General Luna ay sumali sa militar upang ipagtanggol ang kanyang bayan. At dahil sa gantong ugali ni General Luna, ay nagtanim ng sama ng loob ang kapwa niya opisyal at humantong ito sa pagpatay sa kanya. Dahil dito, labis na humina ang lakas ng hukbong sandatahan ng Pilipino noon at nauwi ito sa ating pagkatalo. Nakakaya pa na pag-vlogger, Ram. I hope naka-help po ako. So good luck sa inyo. Thank you po. Thank you. Salamat. Thank you. Alright.